Hi, Frenny! Kamusta kayong lahat? Ngayon, mag-uumpisa na naman kami sa episode 2 ng aming deep cleaning. Ganito po pag gumawa ba sa kitchen. Ayan lang po. Brush muna, tapos pupunasan ng cloth. At kailangan make sure basa yung cloth nyo. Ganun lang po, kabilis. Medyo matagal po ang trabaho namin dahil isa-isa talaga namin bawat corner ng sulok ng bahay. Kaya medyo mabusisi ang isang deep cleaning. Ganyan po siya ka busisi. So kailangan malinis ang lahat. Idadas ang lahat na buwol at mga dingding, ganun. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Araw-araw po gumagawa kami ng video dito tungkol sa cleaning. Sa mga cleaning tips namin sa paggawa ng sakaling magkaroon kayo ng client at matuto kayo sa aming video. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe. Dito naman po, nagda-duster tayo. Kailangan nyo po ng mahabang duster pool. Kasi hindi po maabot natin ang wall at saka mga cobwebs doon sa pinakataas-taasan. Kaya I recommend na bumili kayo ng duster pool na mahaba. At nabibili po siya sa Amazon. So kung sakaling bili kayo sa Amazon. Ito naman, nagpupunas kami ng Melinda, Virginia, reels. Kaya kailangan yung mga railings pala. Yung mga punasan ko na yung taas dito. ng bahay. Kamali ako dun. You can do the bottom. Kailangan punasan dahil madusty din ho yan. Ganyan. Sa ilalim naman ng railing, kailangan punasan din po kasi maraming dust yan. Especially kung hindi nakaranas ang isang bahay ng mga dust. Kagaya nitong bahay nito, although masyado siyang brand new na bahay, I think this house is only 2 to 3 years old. Pero hindi naman nalinisan ng mabuti. So madusty talaga siya. Kung makita mo siya sa actual, sobrang dust. As of now, ito naman, nililinisan namin. Kasi part sa deep cleaning, yung paglilinis ng wall. So ito, minsan, yung fingerprint nila, nasa wall. So minsan pagpalakit sila sa hagdan, nilalagay nila yung kamay nila, nakahawak sila. Kaya minsan ang dami mga stain sa wall. So tinatanggal namin yan. Puhunan lang ito. So minsan ang ginagamit namin wipes sa wall. Kasi mas madali siya kasi parang may alcohol. So kung magasto sa inyo, gumamit na lang kayo ng cloth na basain lang yung cloth sa kalagyan ng dishwash, ng dish soap. And then matatanggal ho yan. Wipes is a good idea to do it. Pagkatapos ninyo magtapos ng washing, so we started to mag-vacuum na ng floor. So, yun ang pinaka-last namin gagawin. So vacuum sa floor and then mop the floor. So since this is carpet, so vacuum lang ang ginagawa namin right after na. Saka pag deep cleaning po, i-remove nyo talaga ang mga furniture sa tabi-tabi para ma-vacuuman ang sulok ng area. So yan po yung tinatawag ng deep cleaning.
Dito naman sa oven, ginagamitan ko lang po ito pang shower. Shower spray ito po. Panglinis sa shower. Very effective itong brand na to sa oven. Kasi matatanggal yung mga stain sa oven. Lahat na stain, matatanggal siya. So, proven na po yan na yung brand na yan ay matatanggal ang mga stain sa oven. Mamaya ipapakita ko kung gaano siya malinisan kaagad. Pero ibabad nyo muna ng 15 to 20 minutes. Nasa baba na ho kami ng bahay. So, we started naman sa paglinis ng washroom. Ganito po ang paglinis ng kubeta, ganyan. Kailangan masyado siyang malinis kasi yun ang pinaka-importante ng part ng bahay. Yung washroom. Here, we have to brush yung shower area. So, kailangan brushan ang mga gilid-gilid. Kasi ganyan po ang deep cleaning talaga. Kailangan malinis at mabusisi. So usually we use the crystal float. Dito naman yung sink ay kailangan brushan muna bago linisin ng cloth. So, madali lang dito, pero yung salamin, kailangan meron kang mirror cloth para madali, minsan malabo. So, kailangan mo talaga ng mirror cloth. Dito naman yung after ng washroom, kailangan ang door nito ay linisan ng mabuti para walang stain doon sa door. Ganyan po. Dito sa sink, mayroong stain dito na hindi mapulang-mapula. So, kailangan tanggalin talaga po. Yan. Gagawa kayo ng paraan para matanggal yan. So, may solution kami dyan. Here naman yung window to, screen ng window. Kailangan talagang linisan the whole area kasi masyadong maalikabok yan. Yung screen ng window. Tapos punasan ng cloth. Pagkatapos i-dusting. Yan lang po. Oo, nakakapayat nga auntie. This is good for you. See, this is how we do it screen when we do the window. So we need to clean it so that the dust will go away. Dito naman, ang bintana ay masyadong madumi. So, lilinisan ho yan. Sa labas at saka sa loob, yan, masyadong madumi. Here na po ang result ng yung oven.
So, nag-clear na siya. Kanina sobrang labo. At medyo pangit yung camera ko. So, o yan. Okay na siya. May konting stain pa pero matatanggal ko ulit. Tatanggalin ko. Ayan, wala na yung stain. So, nag-clear na talaga siya. Ayan, yan ang result ng aking oven. Yan. See? Parang brand new na siya. Stain dyan kasi hindi talaga siya matanggal sa mga ini solution. So, minsan magdala po kayo ng scraper na matalim pero iwasan nyo pong ma-damage yung area. So, yun lang. To use the pink. Use the matte pink. Frini, nandito na ako sa kitchen at saka kailangan linisan ang the whole area nito. Yung cabinets, microwaves, oven, stove, lahat na ito ay lilinisan natin. At sana mag-subscribe po kayo sa aking channel. At sana huwag kayong magsawang manood sa aming cleaning tips dito sa Lenlen Cleaning Tips. Salamat po. Please subscribe. At ito po yung panoorin nyo na lang kung ano yung ginagawa ko. At sana masundan nyo at may natutunan kayo dito sa channel na to. Thank you. Huwag nyo pong kalimutan ang part 3 nito. So ito po yung part 2. Panoorin nyo po yung part 1 para may matutunan kayo kung sakaling magkaroon kayo ng cleaning business. Salamat!